Amen. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Unat-unat po ng kamay. Tayo po'y tumayo. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Napakabuti mo, aming Diyos. Sambahin ka, takilain ka. Itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Banal na Espiritu, samahan mo kami. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. At ito, Panginoon, salitang ito, Panginoon, ay tumimo, pumasok, Panginoon, tumubo sa puso ng bawat sa amin, Panginoon. Pamuhay namin ang salita mo, Panginoon. Hindi manatiling narinig lang, Panginoon, kundi ipamuhay ng bawat isa sa amin. Turuan mo kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon. Sa oras na ito, Diyos. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede na po tayong makaupo. Every Sunday po, maaga na po tayo. Parating po sa mga kapatiran na po. Parang mas mainam ang maaga. Pag tag-init, maaga tayo makakauwi. Pag tag-ulan, sa hapon kasi malalakas na ulan. Di po ba? Kaya mas mainam siguro talaga na umaga tayo. At dito tayo nililid ni Lord. Mag-umaga. Okay po? Umaga, hapon, dadalo tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Sige po. Kung mayroon po kayong mga Bible at naniniwala ako, mayroon kayo kahit sa inyong mga cellphone, mayroon po kayong mga Bible, makibukas po kayo sa akin sa unang Korinto, chapter 6, verse 19 hanggang 20. Ang sabi po dyan ay ganito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? Ulitin ko po, no? Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Purihin po ang pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi diyan, ang inyong katawan, sabi, hindi natin pag-aari. No? Sabi, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Kaya't sabi, gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang ating Panginoon. So, hindi pala natin pag-aari ito. Kanino yan? Sa Diyos. No? Sa ating Panginoon. Tayo ay mga katiwala. Kaya ito'y may pamagat, ang katiwala ng Diyos. Kapatid, ano ka? Sino ka? Ikaw ay katiwala ng Diyos. No? Batay sa paglalang at pagtubos ng Diyos sa atin, siya ay nagmamay-ari sa atin at sa lahat ng ating nakikita. At tangan-tangan ang nagmamay-ari ay ang ating Panginoon. Kapatid, anong mayroon ka ngayon? Pag-aari ninyo yan. Hindi mo yan pag-aari. Pag-aari yan ng ating Panginoon. Ang ating mga anak, hindi atin yan. Ang inyong mga asawa, hindi atin yan. No, lahat yan ay pag-aari ng Panginoon. Tayo ay katiwala lamang ng ating Panginoon. Amen? So kung mayroon nagmamay-ari sa atin, ay ang ating Panginoon. Kaya ang sabi, kung ang nagmamay-ari nito ay ang ating Panginoon, ang sabi, gamitin daw natin ang ating katawan upang maparangalan ang ating Panginoon Diyos. Anong sabi? Upang maparangalan ang ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating mga katawan. Ngayon, kung ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay na nasa atin, ano tayo sa harap ng Diyos? Sabi ko nga, ikaw, ako, ay katiwala o tagapamahala ng Diyos. Ngayon, bilang mga Kristiyano, katiwala tayo ng ano? Kristiyano po ba tayo? Naniniwala tayo kay Kristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. So kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay isang
Kristiyano, mananampalataya ni Kristo. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ano ka? Ano ka kay Kristo? Ano ka niya? No? Tayo ay katiwala saan? Tayo ay katiwala ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ano daw tayo? Katiwala tayo ng salita ng Diyos. No? Katiwala tayo ng mabuting balita ng ating Panginoon. Di po ba kayo na-excite? Katiwala tayo ng mabuting balita ng Panginoon, ng salita mismo ng Panginoon. Ibig sabihin nun, ikaw ay tagapagdala ng mabuting balita ng Panginoon sa mga hindi mananampalataya. Praise God! Hallelujah! Di po ba? Dapat na-excite tayo doon dahil pinagkalooban tayo ng Panginoon ng pagiging katiwala. Saan? Sa salita niya. Ang sabi ng unang Tesalonica 2:4, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita. Kanino ito sinabi? Kay Pablo. No, sinasabi niya ito sa mga taga-Tesalonica. Ang sabi, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita. Nangaral kami, hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat sa aming mga puso. Ang sabi, nangaral kami. Bakit? Kasi sila ay naging mabuting katiwala daw ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ay ipinagkatiwala sa mga Kristiyano. Kaya kung mayroong mga ngaral ng salita ng ating Panginoon, ikaw yun, kapatid. Ikaw, ako, lahat tayong mga mananampalataya ng ating Panginoon, tayo ang mangangaral o magdadala ng salita ng ating Panginoon. Kanino? Sa mga taong hindi kilala si Kristo. Ulitin ko, sa mga taong hindi kilala si Kristo. Sa mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo. Kasi may mga taong kilala si Kristo, ngunit hindi sila sumasampalataya kay Kristo. Iba ang kilala at iba ang sumampalataya. Kapatid, ang tanong, kilala lang mo ba si Kristo? O sumampalataya ka kay Kristo? Sumampalataya po ba kay Kristo? Kung tayo ay sumampalataya kay Kristo, tagapagdala ka ng mabuting balita ng ating Panginoon. Yan ang binigay sa atin ng ating Panginoon. Di ba? Napakaganda nun, ipinagtiwala sa atin ng Panginoon ang Ebanghelyo. Kapatid, hindi ito trabaho lang ng pastor. Ang pagiging tagapagdala ng mabuting balita ng Panginoon, hindi trabaho lang ng pastor. Binigay ito sa lahat ng mananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo at ipangaral ninyo ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kanino ito sinabi? Sa mga alagad? Pastor, di naman tayo alagad eh. No? Kapatid, nang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon, ikaw ay alagad na ng Panginoon. Kaya yung mandato ng Panginoon sa mga alagad noon, nananatili na mandato pa rin ng Panginoon hanggang ngayon. Utos, ibig sabihin ng mandato. Binibigay. Gawin nyo ito. Ano yun? Ipangaral ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya kung mayroon mga ngaral nito, ikaw at ako ang mga ngaral. Ngayon, sa mga mangangaral ng salita ng ating Panginoon, dapat tumutugma ang buhay ng taong nangangaral. Ulitin ko, dapat tumutugma ang buhay ng taong nangangaral dun sa kanyang daladalang salita. Ano ibig sabihin nun? Nakikita sa ating pamumuhay ang salita ng Diyos. Kasi pwedeng alam lang natin ipangaral ang salita ng Panginoon. Ang dami nating alam ng mga Bible verse. Pero hindi nakikita sa buhay ng bawat isa yung aral na ipinangangaral. Ano yon? Yung aral na ipinangangaral, hindi nakikita sa buhay nung nangangaral. Di ba naikwento ko dito? Dati meron dun sa lugar namin, total wala naman na siya. Matagal na yun. Maliit pa akong bata, kabisado niya ang Bible, walang makatalo sa kanya. Pero ano lagi niyang hawak? Bote ng beer.
bote ng beer. At habang lumalakad siya dun sa aming kahabaan ng daan namin, sa Doña Rita, mura siya ng mura. Mura siya ng mura. Pero alam niya ang Biblia. Alam niya ang bawat sitas ng Biblia. Marami siyang alam sa Biblia. Hindi siya matatalo pagdating sa Biblia. Tingnan ninyo, andun ba ang kapangyarihan ng salita? Kabisado mo lang. Iba yung kabisado mo lang, alam mo lang ang salita ng Panginoon, pero hindi nakikita yung aral. Sabi ko nga kabisado niya ang Bible, pero anong nangyayari? Hindi siya nakapag-aakay. Saan? Sa Panginoon. Bakit? Kasi yung buhay hindi akma. Nakukuha niyo po? Hindi akma. Yung sinasabi niyang mabuting balita, hindi akma dun sa pinakikita ng kanyang katawan o ng kanyang buhay. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya mabuting patotoo, hindi siya mabuting tagapagdala, hindi siya mabuting katiwala ng Ebanghelyo ng Panginoon. Nakuha niyo po? Kasi bakit? Yung ipinangangaral niya, hindi akma dun sa kanyang ginagawa. Parang ganito. Sinabi ng Bible, alam mo, love your neighbor. Love your enemy. Hindi ka marunong magmahal. Hindi ka marunong magpatawad. Lahat naman tayo, may nagkakasala sa atin, nagagalit tayo. Pero dapat hindi nananatiling nandiyan yung galit at poot. Dapat tayo mismo mga mananampalataya, ginagamot natin yung ating nararamdaman. Ulitin ko, ginagamot natin yung ating mga nararamdaman. Bakit? Kasi nga katiwala ka ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ang hirap naman, nangangaral tayo ng salita ng Panginoon, punong-puno ng poot yung ating mga puso. Nagsasalita tayo ng love, love, love. Magpatawad, tapos tayo mismo nangangaral, hindi tayo nagpapatawad, hindi tayo nagmamahal. Hindi tayo nagiging mabuting katiwala ng Ebanghelyo o salita ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, dapat ang tagapagdala ng Ebanghelyo ng ating Panginoon umugma yung kanyang buhay dun sa salita na kanyang sinasalita. Ngayon, dapat bang mapako na lamang tayo? Ay, pastor, hindi ugma yung aking buhay sa salita. Hindi na lang ako mangangaral. Hindi ganun. Tinawag ka ng Panginoon upang mangaral, ipangaral, ihayag ang salita ng ating Panginoon. Ngayon, kung hindi umuugma ang buhay, andyan ang ating Panginoon na nagbabago ng buhay. Hilingin mo sa Panginoon, Panginoon, gusto kong maging mabuting katiwala ng Ebanghelyo. Baguhin mo ang buhay ko. At ang Diyos naman, nagbabago ng buhay. Tanong, gusto ba nating maging mabuting katiwala ng Ebanghelyo ng Panginoon? Wala. Amen. Kung hindi man umugma ang buhay, sa ngayon, hilingin mo sa Diyos, Panginoon, baguhin mo ang buhay ko. Kasi ang Diyos naman bumabago ng buhay ng bawat isa. Walang pwedeng taong magsabi na binago ko ang buhay niya. Binago ko ang buhay mo. Walang taong pwedeng umangkin na nagbabago siya ng buhay ng tao. Dahil Diyos lang ang may kakayahang bumago ng buhay ng tao. Amen? Gusto mo maging mabuting katiwala ng salita ng Panginoon? Hindi sa tingin mo, hindi akma ang buhay mo? Dahil hindi pa ayos? Hilingin mo kay Lord. Sabihin mo, at ang Diyos naman ay Diyos na personal. Makakausap mo siya. Sabihin mo sa Kanya, hindi natin pwedeng, wag tayong magkunwari sa Panginoon. Kasi alam naman ng Diyos ang buhay natin. Hayag ang buhay natin sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon kung paano tayong hindi nagiging akma sa Kanya. Paano tayong hindi nagiging mabuting katiwala ng Ebanghelyo dahil hindi nakikita sa buhay ko, Panginoon, gusto ko maging tagapagdala, baguhin mo ko. Nihandog ko sa iyo. Sabi, ihandog ang inyong katawan bilang haing buhay. Karapat dapat. Banal at karapat dapat. Ngayon, anong dapat natin gawin? Ihandog natin sa Diyos. Sabihin natin sa Panginoon ang ating mga pagkakasala, mga kapatid, lahat po tayo nagkakasala. Sabihin mo sa Diyos ang iyong pagkakasala at hindi ka itataboy ng ating Panginoon. Maging honest tayo kay Lord. Panginoon, gusto kong maglingkod sa iyo.
Gusto kong maging mabuting katiwala at gusto ko akma yung buhay ko sa sinasabi ko. Sabihin mo kay Lord, Lord, gusto kong maging akma. At magugulat ka, babaguhin ng Diyos ang ating mga buhay. Babaguhin ng Diyos maging ang ating bibig, ang ating isip, ang ating puso. Nung wala tayo kay Kristo, ang laman ng puso natin, puros kalumihan at isip. Ganon din ang bibig na ito. Pero para maging akma, kailangan baguhin, linisin ng Panginoon. Hilingin mo kay Lord. Ayusin ng Panginoon ang ating isip. At may gagawin tayo. May gagawin tayo. Hindi lang ang Diyos, tayo. Hahakbang tayo, papatungo doon. Kaya sabi, renew your mind. Di ba? Sabi, baguhin ninyo ang inyong mga pag-iisip. So may gagawin tayo. Para mabago yung ating mga isip, may gagawin si Lord at may gagawin rin tayo. Tayo mismo. Pipigilin natin, aayusin natin ang ating mga kaisipan. Amen? Tapos magugulat na lang tayo, binago na ng Diyos ang ating mga buhay. Tapos noon, magiging mabuti ka ng katiwala ng salita ng Panginoon. Di ba? Mayroon kang kay. Lumapit sa kapitbahay mo at sabihin mo ang mabuting balita ng Panginoon. Bakit? Kasi nakikita niya ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, dapat yung maunang makitaan ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon, yung mismong nagdadala ng salita ng Panginoon. Sino yun? Tayo yun. Ikaw yun. Amen? Sabi, tayo ay katiwala ng mabuting balita ng ating Panginoon. Sabi ng unang Tesalonica, chapter 2, verse 9 hanggang 10, ang sabi dito ni Pablo, mga kapatid, tiyag na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw at gabi para hindi kami makabigat kaninuman habang ipinahayag namin sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos. Saksi ang Diyos at saksi rin naman kayo kung paanong naging dalisay, matuwid at walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Amen. Praise God. Ang sabi ni Pablo, saksi ang Diyos, saksi rin naman kayo. Ibig sabihin doon, nakita ng Diyos, nakita nyo. Nakita ng tao. Nakita nyo po? Sino ba ang nagdadala ng mabuting balita dito? Si Paul. Ang mga lagad. Sabi, saksi ang Diyos, saksi rin kayo. Kung paanong naging dalisay, matuwid. No? Dalisay at matuwid. At walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyo. Ibig sabihin nun, hindi nagkunwari, walang itinatago yung tagapagdala ng mabuting balita ng Panginoon, dalisay. Kapatid, sino ba si Pablo noon? Ano ba siya noon? Di ba kilalang mamamatay ng mga Kristiyano yan? Pero tingnan ninyo kung paanong binago ng Panginoon ang kanyang buhay para maging akma yung kanyang buhay. Para maging tagapagdala ng mabuting balita. Amen? Kaya, ang lakas ng loob niya sabihin, saksi kayo kung paanong naging dalisay, matuwid at walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Ang mga katiwala ng Diyos sa Ebanghelyo ay dapat nakikita ang buhay ay katulad ng ipinangangaral niya. Sa madaling salita, gawin mo ang ipinangangaral mo. Ano ang sabi? Gawin mo ang ipinangangaral mo. Tingnan ninyo. Minsan rin sa ating mga magulang. Ang mga magulang ang magaling na mangaral eh. Di ba? Hindi lang ang mga pastor.
pag nagagalit sa anak, meron bang magulang na gustong magbisyo yung anak? Di ba hindi? Pero tingnan ninyo, nakakita na kayo ng isang magulang na nagsabi, huwag kang maninigarilyo. Nak, huwag kang maninigarilyo, masama yan. Tapos may tangan-tangan kang sigarilyo. Mabuti ka bang maangaral sa iyong anak? Tagapagtuwid? Kung nakikita niya, may awa ka. Huwag kang inom ng alak. Nakakasira yan ng pagkatao. Nakikita ng anak mo, lasing ka. Hindi ka nagiging mabuting mangangaral sa iyong anak. Kapatid, tandaan ko, ang daddy noon, yung buhay niya, nakita ko, hindi ko siya nakikitang gising. Lunes hanggang Biyernes, nung maliit ako. Kasi papasok kami ng school, tulog ang daddy. Darating naman ang daddy, kami ang tulog. Kikis lang kami niyan pagpapasok kami. Habang natutulog siya. Hindi ko siya nakikitang gising yung Sabado lang at Linggo. Kasi bakit? Kasi nung mga panahon na yon, hindi tama ang buhay ng daddy ko noon. Pero nung makilala niya ang Panginoon, bilang Panginoon tagapagligtas, iniwan niya lahat ng ito, sinuko niya. Ang lahat ng bisyo niya, isinuko niya sa harapan ng Panginoon. Naging pastor ang daddy. At habang naging pastor ang daddy, hindi ko na nakita ang daddy na humawak ng bote ng beer. Minsan, nung una siyang mananampalataya, nangayayat ang daddy. Nangayayat ang daddy. Kasi dati, laki-laki ng katawan niya, nung hindi na siya umiinom ng alak, nangayayat ang daddy. Yung pala dapat gradual. Yung pag-withdraw ng alak. Binigla. Siyempre, sabi ni pastor, dapat gradual. Diba? Hindi. Ibig ko sabihin, dahil nakilala niya ang Panginoon, ayoko na umawak ng bote ng beer. Ayoko na minom. Iniwan, nangayayat. So, ano nangayayat? Sabi ng nagpatingin siya, dapat gradual. Pagkatapos nun, sabi niya sa akin, sabi ng mami ko, Romel, ibili mo nga ang daddy mo ng 2 boteng beer. Nagulat ako. Sabi ko, hindi na. Sabi ng doktor. Tapos binili ko. Maliit pa ako noon, binili ko. Sabi ko, hindi ka na umiinom. Alam nyo, yun na huling inom niya. Kahit sinabi pa ng doktor, gradual. Dahan-dahan. Yun na huling inom niya ng alak. Bakit? Nakita ng daddy, ako pa ang naging tagapagbili. Ako niyo po, hindi siya nagiging mabuting halimbawa sa akin nung panahon na yun. Sabi na, hindi na ako inom ng alak. Hindi na siya uminom ng alak. Alam niyo, minsan, mga magulang tayo yung mabuting dapat tagapagdala. Nauuna ang simbahan dapat sa loob mismo ng ating mga tahanan. Anong sabi? Ang simbahan dapat nauuna sa loob ng tahanan. Amen? Ano ibig sabihin? Ikaw na nanay, ikaw na tatay, tumayo kang mangangaral sa loob ng tahanan. Mabuting katiwala ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Trabaho ni pastor yan. Hindi. Trabaho natin yan, mga magulang. Tayo ang magiging mabuting halimbawa sa loob ng ating mga tahanan. Dali natin ang simbahan sa loob ng ating mga tahanan. Amen? Amen po ba? Pwede po ba yung mga magulang tayo ang maging mabuting katiwala sa loob ng ating mga tahanan ng salita ng Panginoon? Amen. Hindi tuwing linggo lang. Kundi tayo mismo sa loob ng ating tahanan. Mga kapatid, tumayo tayo sa loob mismo ng ating tahanan bilang mga tagapagdala ng salita ng Panginoon. Magugulat ka, kapitbahay mo, makakilala sa Panginoon. Amen? Sino nag-share sa inyo? Di ba kapitbahay? Merong kapitbahay na nag-share. Hallelujah.
maging mabuti tayong halimbawa o maging mabuti tayong katiwala sa salita ng Panginoon. Pinangaral mo, gawin mo. Ang mabuting katiwalaan ng Diyos sa kanyang salita, ang sabi, dapat maging mabuting halimbawa sa mga tao. Kapatid, mabuti na ba tayong halimbawa sa tao? Nakikita na ba ang aral ni Kristo sa buhay mo? Dapat nakikita. Hangarin. Amen? Pangalawa, tayo ay katiwala ng mga talento. Taas ang kamay ng may mga talento. Wala sa inyong may talento. Lahat tayo may talento. Amen? Tayo ay katiwala ng ating Panginoon sa mga talento. Ang sabi ng unang Pedro 4:Gs, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakipakinabang ang lahat. Ang katangiang tinanggap ng bawat isa, ang sabi doon. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Kapatid, iba't iba ang kaloob ng Diyos sa atin. Amen? Mayroong magaling kumanta, mayroong magaling tumugtog, mayroong magaling magluto. Iba-iba. Basta lahat tayo binigyan ng Diyos ng talento. Imposibleng nilalang tayo ng Panginoon na wala tayong talento. Lahat tayo binigyan ng Panginoon ng talento. Ngayon, anong dapat natin gawin? Bilang mabuting katiwala, sabi, gamitin ninyo. Saan? Sa kapakipakinabang ang mga talentong ibinigay ng Diyos. Ngayon, ang bawat Kristiyano ay pinagkalooban ng kakayahan o talento. Marami, kakaunti. Sabi, mayroon marami o kakaunti. Ngayon, marami o kakaunti, ito dapat nating gamitin. Tanong, sino dito ang pinagkalooban ng Diyos ng talento? Gamitin mo. Gamitin mo para sa Diyos. Nabasa nyo na po ba yung Parable of the Talent? Ang sabi din sa Matthew 25, verse 14 hanggang 30. Kwento ko na lang. Makikita ang kwento tungkol sa mabuting katiwala. Ang sabi, binigyan ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. So mayroong mga katiwala, binigyan ng talento, ang sabi, ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan ng salaping ginto ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan ng isa ng 5,000 salapi. Yung isa naman, 2,000. Ang isa naman ay 1,000. Hindi pare-pareho. Yung isa, 5,000. Yung isa, 2,000. Yung isa ay 1,000. Ngunit ang 1,000 ay tamad. Yung pinagkalooban ng 1,000 ay tamad. Kukunti na nga lang ibinigay na talento, tamad. Ano daw? Tamad. Sabi, ngunit ang binigyan ng 1,000 ay tamad at hangal na alipin, sapagkat ito ay ibinaon niya sa lupa. At nang dumating ang kanilang Panginoon, ay kanya itong isinauli. Tama ba na isauli? Hindi naman kanya Sinauli niya. Kung titingnan ninyo, tama lang. Kaya lang ayaw, naggalit ang kanilang Panginoon. Ano ang sabi ng alipin? Nang makita niya nagalit ang ating Panginoon at nung sinauli niya yung talento, ang sabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi nyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaong ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Ang sabi ng hangal na alipin, eto na po ang inyong salapi. Sumagot sa kanya ang Panginoon, masama
at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang hindi ko hinasik o tinanim. Bakit hindi mo na lang inilagay sa bangko ang salapi? Sana'y tumubo ito. Oo nga. Nakita nyo? Ano ibig sabihin? Gusto ng Panginoon, may ginagawa ka sa talentong ipinagkaloob sa iyo. Ayaw niyang ito'y ibinabaon o tinatago. No? Ayaw niya na ito'y binabaon mo at itinatago. Kapatid, anong talentong binigay sa iyo ng Diyos? Gamitin mo para sa Panginoon. Huwag mo itago. Gamitin mo para sa Panginoon. Gamitin mo, ibigay mo sa Panginoon. Kasi bawat isa sa atin, pinagkalooban ng talento. Magaling ka umawit ka para sa Panginoon. Umawit ka para sa Panginoon. Alam niyo po ba, si Whitney Houston, saan siya naunang kumanta? Saan? Sa church. Siya po isang song leader. Song leader po siya. Kita ninyo? Ang ganda ng boses niya. Di po ba? Kaya mamaya tutuloy natin. Ang ganda ng boses niya. Ginamit niya para sa church. Song leader. Pero, naiba ang buhay ni Whitney Houston. Ginamit niya ang talentong ibinigay sa kanya ng Panginoon sa hindi para sa Diyos. Masama ba kumanta para sa iba? Hindi naman eh. Kaya lang dapat kasama pa rin niya ang Diyos. Habang umaawit siya, dapat para sa Diyos. Hindi, naiba ang buhay. Hindi siya naging mabuting katiwala ng ating Panginoon. Yun. Ang sabi ko nga, ano ibig sabihin? Kung gusto ng Panginoon, gusto ng Panginoon, may ginagawa ka sa talentong ipinagkaloob sa iyo. Ayaw niyang binabaon o tinatago dahil ito ay katamaran. No, katamaran. Ngayon, ano ang bunga ng hindi paggamit sa talentong ipinagkaloob sa iyo? Ito ay tinatanggal. Tatanggalin at ibibigay sa higit na gumagawa. No? Ito daw ay ibibigay ng ating Panginoon dun sa mas higit na gumagawa. No? Ibibigay niya. Sabi ng Panginoon sa verse 28, kunin ninyo sa Kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Kasi yung 5,000, sinuklian pa eh. Ito, bigay mo sa Kanya. Kumita, naging 10,000. Kaya sabi, ibigay pa sa Kanya. Ibigay pa sa Kanya. No? Ano ibig sabihin yan? Ang Diyos, kapag hindi ka naging mabuting katiwala sa talentong pinagkaloob sa iyo ng Diyos, tatanggalin o kukunin ng Diyos ang talentong ipinagkaloob sa iyo. Paano ko iuugnay yung buhay ni Whitney Houston? Sikat ba siya? Wala naman ako sa Amerika. No? Sikat ba siya? Sikat siya. Pero naging buhay niya, hindi maganda. Hindi na maganda. Namatay si Whitney Houston dahil sa drugs. Dahil sa drugs. Ngayon, sabi ko nga, paanong kinuha ng Diyos yung talentong ibinigay sa Kanya? Alam niyo bang nawalan ng boses si Whitney Houston? Yung dating taas ng boses niya, hindi na yun bumalik. At mayroon siyang, yung bago siya mamatay, may concert siyang gagawin. Pero hindi bumalik ang boses ni Whitney Houston. Kaya langung-lango sa alak si Whitney Houston. Napanood ko. Saan? Sa YouTube. Langon-lango sa alak si Whitney Houston. Ano huli niyang inawit? Oh, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Kinakanta niya ang kantang ito. Patungkol sa Diyos, pero langung-lango siya sa alak. At ang sabi, dun sa aking pinanonood, nung kinanta niya yon, hindi na niya maabot yung dating nota nung kanta na yon. Binawi ng Panginoon. Ilang araw, namatay si Whitney Houston.
binabawi ng Diyos yung talentong hindi mo ginagamit para sa Diyos. Kapatid, may talento bang binigay sa iyo ang Diyos? Gamitin mo yan para sa Diyos. Ano daw? Gamitin mo para saan? Para sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagmamay-ari sa iyo, so dapat kung maganda ang boses mo, ibigay mo para kay Lord. Gawin mo yung the best para kay Lord. Pastor, hindi naman maganda ang boses ko. Bigay mo kay Lord. Bigay mo kay Lord. Ibig sabihin lahat ng bagay kung saan ka ginagamit ng Panginoon, ibigay mo yung the best. Kapatid, saan ka ginagamit ng Panginoon? Bigay mo yung the best. Pag-igiin mo pa. Bakit? Kasi karapat-dapat ang Diyos dun sa the best. Amen? Sabi niya, tamad at hindi mabuting alipin. Bakit tinago? Binaon ko po. Natatakot po ako binaon ko. Ito na po, sinasauli ko sa iyo. Ayaw ng Panginoon, sauli mo. Nang walang tubo. Ibig sabihin nun, ayaw ng Panginoon ng hindi the best. Ngayon, di ba sinasauli? Ibinabalik. Ngayon, paano natin ibabalik sa Panginoon? Dapat pag binibigay natin sa Lord, yung offering natin na ito, mas pinagtibay, ginalingan mo pa. Pinagaling mo pa. Pinaka-the best. Pinaka-the best. Yun dapat para sa Panginoon. Aawit ka, umawit ka. Ng the best. Para sa Panginoon. Amen? Di ba yun ang mabuting katiwala? Para sa talento. Saan ka ginagamit ngayon? Gamitin mo. Kung sa tingin mo, ginagagamitin ka ng Panginoon para maging mabuting tagapangaral, gamitin mo. Hindi lang si pastor ang mangangaral. Punta ka sa kapitbahay mo, ipayag mo mabuting balita. Gamitin mo. Gamitin mo ang lahat para sa Panginoon. Amen? Pwede po ba gamitin natin yung ating mga talento para sa Panginoon? Huwag mo itatago yan. Sabi ko kanina sa bata, magaling ang boses mo. Bigay mo para kay Lord. Bigay mo para kay Lord. Umawit ka para kay Lord. Sabi ko kung nakakaawit ka nandyan, lalo kay Lord. Bigay mo. Bigay mo para kay Lord. Tama na eh. Bigay para kay Lord. Bigay para kay Lord. Kapatid, mas mainam na yung ibinigay sa ating talento ng ating Panginoon, ginagamit natin. Huwag mo yan itatago. Kukunin at babawiin ng Diyos. Ngayon, ano naman ang bunga ng pagiging tapat na alipin para sa pinagkatiwalaan talento? Ang sabi ng verse 29, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Sabi ni Lord, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. So kung binigyan ka ni Lord, nakikita ni Lord, ino-offer mo ito sa Kanya, ginagawa mo yung the best para sa Kanya, bibigay pa. Bibigyan ka pa ng Panginoon. Bakit? Kasi naging mabuti kang katiwala ng ating Panginoon. Yan ang bunga ng mabuting katiwala sa talentong kaloob ng Diyos. Pinagpapala ng Diyos ang mabuting katiwala. Amen? Pinagpapala ng Diyos ang mabuting katiwala. Pangatlo at panghuli. Pangatlo at panghuli. Tayo ay katiwala sa panahon o oras. Bawat isa may hawak-hawak na orasan. Kapatid, bawat isa sa atin may hawak-hawak na orasan. Hawak-hawak na orasan, buhangin.
buhangin. Di ba dati ang orasan, buhangin? Ginaganon. Ay, may kantang gusto-gusto ko yung, lagi ko ito sinasabi pag sa may lamayan. Ang sandaling hawak natin ngayon sa kamay ay nauubos na buhangin. Kahapoy wala na, bukas ay di tiyak. Ang ngayon, pagsaluhan natin. Kapatid, yun daw oras mo, nauubos. Yung oras ko, nauubos. Anong dapat? Bilang katiwala sa panahon at oras, ano ang dapat? Kung mayroon ka palang hawak-hawak na orasan, tik-tak, tik-tak, ibig sabihin nun, saan ka pa parating? Saan ka pa parating? Ang bata, pag silang pa lang, papunta na siya sa pagtanda. Ano daw? Ang bata, pag silang pa lang, papunta na saan? Sa pagtanda. At saan papunta? Saan ang huli? Sa kamatayan. Kapatid, bawat isa sa atin, pinagkatiwalaan ng Diyos ng panahon at oras. Ang sabi ng Efesos 5:15-16, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Ang sabi? Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Ang sabi, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. So bawat pagkakataon pala, dapat ginagamit natin ang ating buhay para sa mabuti. Hindi para maging masama, kundi para sa mabuti. Kapatid, may orasan tayo. At ang orasan na yan nauubos. Anong dapat nating gawin? Una, kung mayroong kang minamahal, mahalin mong lubos. Ano daw? Kung mayroong kang minamahal, mahalin mong lubos. Baka dumating na hindi mo na magawang ibigin siya dahil wala na siya. Kinuha na siya ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Hanggat kasama mo, ipadama mo ang iyong pagmamahal. Hanggat kasama mo, hanggat nariyan, ipadama natin yung malasakit, pag-ibig. Bakit? Hindi nating alam kung kailan kukunin ang ating buhay o kukunin ang kanyang buhay. Amen? Natandaan ko, yung aking kapatid, yung nandito dumadalo noon, si Ochi, bago kunin ng Panginoon ang kanyang buhay, ilang araw, talagang ilang araw, tuwing matutulog ako sa tanghali, kung kailan natutulog ako, doon pupunta sa amin. Sasabihin niya, Kuya, pengin tubig. Sabi ko sa kanya, Ochi, natutulog ako. Bakit naman kung kailan natutulog ako, doon ka pupunta para humingi ng tubig? Wala na akong tubig eh. Kasi meron ako doon yung may filter. Kaya kumukuha siya sa akin ng inumin. Sabi ko sa kanya, Ochi, bakit naman kung kailan tulog ako, tsaka ka pupunta para mangingi ng tubig? Tapos, nung namatay siya, hinahanap ko na ngayon yung pumupunta, humihingi ng tubig. Ang hirap pala. Nakuha niyo po? Ano ibig sabihin? Bawat pagkakataon, tignan natin na ito ay pagkakataon para magmahal. Para magmahal. Minsan kala natin perwisyo, no? Ginigising ka. Ngayon, hinahanap ko, Kuya, pengin tubig. Kung pwede lang ibalik,
Alam, wala na eh. Nakuha niyo po? Anong mensahe? May panahon pa para magmahal, magmahalan, magtinginan. Tayo bilang magkakapatid, magmalasakitan tayo bilang magkakapatid kay Kristo. May panahon pa. Amen? Bigay natin yung the best na panahon para sa Panginoon. Pag oras ng pagsamba, kasi sa tao okay pa yun pero sa Panginoon, dapat the best. Dapat the best para sa Panginoon pag oras ng pagsamba. Pastor, meron po akong trabaho. Okay lang. Mag-online ka. Okay lang. Pero gawan mo ng paraan. Gawan mo ng paraan. Nakikita ko po, naka-online kayo. Nakikita ko po yun. Considered na yun as church. Online. Pinadali pa ng Panginoon. Kailan dapat meron tayong pagkakataon. Lord, pupunta pa rin ako. Pupunta pa rin ako. Iba pa rin kasi yung nandito tayo. Kasi sabi, huwag niyong kaliligtaan ng pagtitipon ng mga banal. Hallelujah! Sister Tess, iayaan mong i-share ko yung patotoo. Pastor, tumawag siya sa akin, Pastor, pray mo ako. Kasi meron akong papasukan isang kumpanya, gusto ko doon. Sabi ko sa kanya, Sister, pagka in-interview ka na, sabihin mo kung sino ka. Sabi ko sa kanya, sabihin mo kung sino ka. Sino ka? Born again Christian. At paglinggo, may pananambahan ako. Sinabi ni Sister Tess, foreigner, yung kanyang amo, tama, Sister Tess. Alam nyo, paano siya natanggap sa kumpanya? Sabi sa kanya, Teresa, nakita kitang honest. Sinabi mo, praise God. At yung palang amo niya na napasukan niya, Christian. Hallelujah! Ano yung ibig sabihin? Sabihin mo kung sino ka. Ano ka? Di po ba? Paglinggo po, mananambahan po ako. Sabi nga ni Sister Tess, kung di nila ako tanggapin dahil doon, okay lang sa akin, Lord. Sinuko niya kay Lord. Lord, okay lang sa akin kung hindi nila ako tanggapin. Okay lang sa akin, Lord. Okay lang ako. Pero tinanggap siya dahil honest siya. Binigay niya yung the best para kay Lord. Amen? Sabi ko nga, tingnan ninyo, yung mga taga-Caloocan pumupunta dito. Di ba dapat yung mga taga-Valenzuela, mas marami yung narito? Amen? Mas marami yung dapat yung mga taga-Valenzuela ang narito. Ano ibig sabihin? Mga taga-Valenzuela, okay lang mag-online, pero punta na sa church. Tayo na, sama-sama, ibigay natin kay Lord yung the best. Pagtaas ng kamay, pagsamba sa Panginoon. Bigay kay Lord. Amen? Kasi may panahon na ibinigay sa iyo ang Diyos at yung panahon na yon gamitin mo para sa Diyos. Amen? Di ba mas mainam yon? Gamitin natin ang ating panahon para sa Diyos. Para kung kunin ng Diyos ang ating buhay, anong sabihin ni Lord? Well done, my good and faithful servant. May buhay ka ba, kapatid? May oras pa ba? May oras. Bigay natin kay Lord. Lahat ng pagsamba, bigay natin kay Lord. Lahat ng panahon, ibigay natin kay Lord. Bigay natin kay Lord. Tandaan ko, may tindahan kami. Pag araw ng Huwebes, sarado ang tindahan. Belia, sarado ang tindahan. Sasara ni Belia ang tindahan. Bakit? May Bible study.
binabalik ng Panginoon yung kikitain. Bakit? Para kay Lord. Sarado tindahan. Bigay natin yung the best para kay Lord. Amen? Kaya ba natin bigay kay Lord ang the best? Siya may-ari. Siya may-ari. Bigay natin kay Lord. Kaya sabi ni Lord, gusto niyo ng pagpapala? Gusto niyo ng pagpapala? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano sabi? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag-araw ng linggo, pag-araw ng pananambahan, unahin mo ang Diyos. Unahin mo ang Diyos. And all these things shall be added unto you. Binigyan ng Diyos ang susi para sa pagpapala. Seek first the kingdom. Tapos, and all these things shall be added unto you. Kapatid, gusto mo ng pagpapala? Gamitin natin ang ating panahon para hanapin ang Diyos. Ibigay sa Diyos yung the best para sa Diyos. Amen? Ngayon, tanong, tama ba na ang panahon ay para sa Diyos? Amen. Ngayon, kung mayroon kang trabaho, online, buksan mo, online. Naririnig, online. Online. Yung aking pinsan, saan ka nakakilala? Online. O, nasa na yung pinsan? Andito na sa church. Kita niyo po? Online. Pero ngayon, nasa church. Kapatid, bigay natin yung the best para kay Lord. Pwede ba? Ibigay natin kay Lord yung the best. Kasi merong orasan na hawak-hawak mo, nauubos, baka mamaya huli na. Huli na. Tsaka ka ba tatawag kay Lord at sasabihin mo, sorry Lord. Natandaan ko, meron na sinabihan, huwag mong gawin yan, hindi yan tamang relasyon. Tsaka na lang ako maghihingi ng tawad kay Lord pag malapit na ako mamatay. Kapatid, hindi natin maloloko ang Diyos. Hindi mo maloloko ang Diyos. At sasabihin mo, tsaka na lang ako hihingi ng tawad pag malapit na akong mamatay. Paano kung kunin ng Diyos ang buhay mo nang hindi ka na humiga, biglaan, wala nang pagkakataon, ni aray, hindi mo na masabi. Paano mo sasabihin, pag malapit ka nang mamatay, tsaka ka hihingi ng tawad? Ano ibig ko sabihin? Kung may hininga ka ngayon ng araw ng pagbibigay sa Diyos, Lord, ang buhay na ito ay para sa iyo. Ang oras na aking hawak ay para sa iyo. Gagamitin ko para sa iyo. Amen? Pwede po bang gamitin natin yung ating mga orasan, panahon para sa Diyos dahil karapat-dapat ang Diyos para sa bagay na ito. Hallelujah. Kapatid, ikaw ay katiwala ng Diyos. Ang buti ng Diyos, no? Lahat ng bagay pinagtiwala ng Diyos. Gamitin natin para sa kapurihan ng Diyos. Para sa ikararangal ng ating Diyos. Amen? Dakilang Diyos, kami po ay katiwala mo, Panginoon. Sa napakaraming bagay, matagpuan mo nawa, Panginoon, ang maging mabuti kaming katiwala, Panginoon. O Diyos, hindi po nawa kami matulad, Panginoon, sa hangal na katiwala, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, hindi niya ginamit sa tama.
tinago, binaon, Panginoon, dahil natakot, Panginoon. Pero ang totoo, tamad, Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami na ang talentong ibinigay mo sa amin o mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin, magamit namin para, Panginoon, sa ikararangal ng pangalan mo, Panginoon. Sa ikapupuris, ikasasamba, Panginoon, sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. O Diyos, yung aming oras na hawak-hawak, gamitin namin, Panginoon, para sa ikaaayos pa. Kung may mga bagay, Panginoon, na hindi ayos, Panginoon, ito yung panahon, O Diyos, na ayusin namin, Panginoon. Dahil hindi namin hawak, Panginoon, ang aming mga orasan, ang aming buhay. Hawak namin, ngunit ito'y nauubos, Panginoon. Daan-daan. Nawawala, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, ang aming mga minamahal, maipadama namin yung tunay na pagmamahal hanggat nabubuhay, Panginoon. Hindi pagwala na. Tsaka kami magsisisi. Hindi namin naipadama ang pagmamahal. Panginoon, kaming mga mananampalataya mo, Panginoon, tulungan mo kami. Mahalin namin, Panginoon, O Diyos, yung aming mga minamahal. Mahalin namin ang lubos hanggat nariyan. Hanggat nariyan, Panginoon. Higit sa lahat, yung oras na ito, Panginoon, na aming tangan-tangan, ibigay namin sa iyo, Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat, Panginoon. Binigyan mo kami ng oras para sa aming mga sarili, Panginoon. Pero mayroon kang oras na inilaan para sa iyo. Yan ay itinuro mo sa amin, Panginoon. Itinangi mo, Panginoon, ang ikapitong araw. Ibig sabihin, Panginoon, ito'y pagtuturo mo lang sa amin na kami maglalaan, Panginoon, ng oras, ng panahon, O Diyos, para sa iyo. Para sa iyo. O Diyos, marami kaming panahon para sa aming mga sarili. At kadalasan, wala na kaming panahon para sa iyo. Patawarin mo kami. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Hugasan mo kami. Kung wala kaming panahon sa iyo, Panginoon, patawarin mo kami. At ilagay mo sa puso namin, Panginoon, sa oras na ito, maglalaan kami ng oras para sa iyo. Gagawa kami ng oras para sa iyo. Dahil kung magbibigay kami ng oras para sa iyo, wala kaming maibibigay dahil lahat, Panginoon, ay okupado na. Kundi gagawa kami, Panginoon, ng oras. Ibig sabihin, kahit busy, Panginoon, mayroon pa ring oras para huminto saglit, para kausapin ka, manalangin, Panginoon, para sa iyo. Hindi naman ninahanap, Panginoon, na lagi kaming nakaluhod. Ang isip namin, pwedeng makipag-usap sa iyo. May ginagawa man, Panginoon. Naglalaba man, nagluluto man, o naman ang aming ginagawa, nagmamaneo, pwede kaming makipag-usap sa iyo, Panginoon. Maglaan, gumawa ng oras para sa iyo. O Diyos, pakita mo namin din sa amin ang kahalagahan, Panginoon, ng araw ng pagtitipon, Panginoon, ay higit na para sa iyo, Panginoon. Dahil ang 6 na araw ay sa amin na. Yung isa, para sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na ibigay namin para sa iyo. Para sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ilagay mo sa puso namin, Panginoon, bagay na ito. Nawa matagpuan mo ang bawat isa sa amin na kami mabuting katiwala. Hindi isang tamad na katiwala. Hindi isang hangal na katiwala. Kundi matalino, masipag na katiwala. Katiwala sa Ebanghelyo mo, Panginoon. Katiwala sa salita mo, Panginoon. Katiwala sa mga talentong ipinagkaloob mo. Ganon din, Panginoon,
katiwala sa oras na binigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gamitin namin ang lahat ng ito para sa kapurihan mo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon po ay unang linggo ng buwan. Santa Cena po tayo, communion. Ito po ay ordinansa ng simbahan sa mga mananampalataya na tayo ay gumunita sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kanyang pagpapasakit, ang kanyang hirap, ang hampas na inabot ng Panginoon, ang bugbog na inabot ng Diyos. Iniwan niya ang kalangyaan ng langit. Nagkatawang tao para sa atin. Na tayo dapat ang hampasin, tayo dapat ang ipako, tayo dapat ang bugbugin. Dahil sa ating pagsalangsang, dahil sa ating mga kasalanan. Pero ang Diyos, siya, dahil sa labis niyang pagmamahal, nagkatawan tao ang Panginoon. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, bumaba dito sa lupa, para lang ipako, para lang mamatay sa krus. Para sa iyo yun, kapatid. Para sa iyo, para sa akin. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nagsakripisyo dahil sa labis na pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ako ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Ngayon pong araw na ito, gunitain natin ang ginawa ng Diyos na sakripisyong ito sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po ng unang Korinto 11:23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpirapiro sa iyon at sinabi, ito ang katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maging karapat dapat nawa po kami, Panginoon, tumanggap, O Diyos, sa simbolo ng iyong katawan at sa simbolo ng iyong dugo. Patawarin mo ang aming mapagkakasala. Salamat po, Panginoon. Sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat. Amen. Buksan po natin ang ating mga tinapay. Sige po. Tayo po'y tumayo. Yan po ay simbolo ng katawan ng Panginoon. Ang katawan ng Panginoon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, hinampas, binugbog, dinuran, tumulo ang dugo, namatay, dahil iniibig tayo ng Panginoon. Alalahanin natin ang katawan ng Panginoon na inialay niya para sa atin. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil namatay siya para sa atin. Hallelujah. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa katawan mong inialay, inihandog mo para sa aming mga kasalanan. O Diyos, kami dapat ang hinampas, kami dapat ang binugbog. Ngunit dahil sa laki ng pagmamahal mo, Panginoon, ikaw ang umako ng aming mga pagkakasala. Nagmukha kang marumi sa harapan ng iyong Ama. Hindi naman ikaw ang nagkasala. Kami ang nagkasala. Pero lahat ng ito, inako mo dahil sa laki ng pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon. Inibig mo kaming lubos. Salamat mayroon kang nakalaan na kapatawaran sa bawat isa sa amin. Salamat sa katawan mong inihandog, O Diyos.
inaalala namin ngayon, Panginoon, ang ginawa mong ito, O Diyos. Salamat po. Ito po ang aming panalangin. Amen. Sabay-sabay po nating kanin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sige po. Kunin rin po natin yung ating mga kopa. Ito ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Ang dugo na tumulo sa katawan ng ating Panginoon. Dugo na siyang humugas sa ating mga pagkakasala. Salamat, O Diyos, sa dugo mo, Panginoon, na humugas, hindi lang nagtakip, kundi humugas, Panginoon, ng aming mga kasalanan. Nang sa gayon, Panginoon, sa aming pagharap sa iyo, Panginoon, mabango kaming halimuyak sa iyong harapan, Panginoon. Salamat sa dugo mo, Panginoon, na pinanghugas mo, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ngayon, Panginoon, malaya na kaming nakalalapit, Panginoon, sa harapan ng iyong trono ng kabanal-banalan, Panginoon. Malaya na kami dahil sa dugo mo, Panginoon, na pinanghugas mo sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. Ngayon, inaalala namin, Panginoon, ang dugo mong ito, dugong dalisay, Panginoon, na siyang inialay mo, Panginoon, para sa amin. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga pagkakasala. Ito ang aming panalangin. Amen. Sabay-sabay po natin inumin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sige po. God bless po.